Nako, umiinit po itong bangayan sa pagitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. At ito ay siyempre sila naman noong nandiyan pa sa Senado, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, nung hindi pa siya nakukulong, siya po ang kabangayan. So parang lumilitaw ho yung mga binabanggit ho, parang may katotohanan na yung binabanggit ho ni Senator Alan Peter Cayetano na talagang iniisa-isa po pinupunterya yung kanyang mga kapwa-senador ni Ping Lacson at para maipakulong di umano at maimpluwensyahan di umano ang nagpapatuloy na impeachment trial. Yan po ang akusasyon mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. So binabanggit niya ho na lahat to inisa-isa niya yung mga senador na talagang di umano ipinakulong. At ang naglakad muna dyan ay nagsisilbing chief prosecutor or persecutor, sabi ho ni Senator Cayetano, ay itong si Senator Ping Lacson. Pakinggan ho natin mga kababayan. Kasi maganda ho ito at para sa mga kanyang akusasyon at ating ihimayin. Ito, panoorin po natin. Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sa bagay, hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na ito kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya ito kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tinatarget ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang ang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulungan. Sir, totoo ba yung away niyo mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys,
konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment. Yan po, no, ang binabanggit ito ni, ni Senator Alan Cayetano, na kung saan ay sabi niya, nung una, itong Senator Escudero, Joel Villanueva, tapos Jingo Estrada, si Senator Rodante Marcoleta, at itong si Senator Erwin Tulfo bilang umano sa mga dating pinunterya ni Lacson. Pero si Senator Tulfo ay agad niya raw po na kumampi sa kanya, kaya tinantanan niya na. So yan po yung mga alegasyon ni Senator Alan Peter Cayetano. At iginit po ni Senator Cayetano na isinagawa lamang umano ito ni Lacson dahil sa utos ng kanyang amo. Pero hindi naman pinangalanan ni Senator Cayetano yung sinasabing amo. At ito po yung mataas na opisyal ng gobyerno at hindi ito kumikilos ng nakapag-iisa sa kanyang mga ginagawang pag-atake sa kanyang mga kapwa-senador. At ayon po kay Senator Cayetano ay prioridad umano ng administrasyon na makakuha ng sapat na bilang na boto para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At ito matindi maisulong yung pagbabago sa ating saligang batas o charter change. Mga kababayan, grabe ito So kapag nangyari yan, halimbawa, ma-impeach at matanggal si VP Sara tapos maisulong ang charter change, patay kang bata ka. Ano na mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? So sila na At tiniyak din sa publiko ni Senator Alan Cayetano na wala raw ghost project sa Taguig. May binabanggit siya, parang may ghost rito yung ghost raw sa, di ba, sa mga Pilipino, yung pagkamatay ng Kuratong Balileng. At itong si Dacer Corbito double murder case. Eto, panoorin niyo pa yung isang video kasi dalawa yung magkahiwalay na video na isinahin papawid ni Senator Alan Peter Cayetano. So, pakinggan natin, mga kababayan, sa mga hindi pa nakapanood. Ito, panoorin natin. Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So, wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect, kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida Diba? Si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build-up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo, kasi minsan, syempre, tao ka rin,
But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan. Kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi. Announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman. Medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. But hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we've gone to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan, sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer. I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you, Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers. Yan po ang pahayag pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano. At nakusan, talagang tumitindi po yung mga allegation niya po, no? At, well, dito ho ay ang pinaka-importante ho talaga. May punto ho yung binabanggit ni Senator Cayetano na
yung talagang, yung integridad, talagang na-question din ho, no? Yung integridad ni Senator Ping Lacson, yung sa kanyang paghawak sa, no? Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, na kung saan ay bigla natigil yung investigasyon sa flood control, di ba? At ilang buwan ho yun, parang 8 buwan. Kaya nga itong mismo si Senator Marcoleta talagang nag-alboruto rin ho mga kababayan. Ang dami ho ng mga lumutang ng mga posibleng testigo. Ako ho mga kababayan, pinakamainam talagang ituloy-tuloy na ho ito hong investigasyon. At para magkaalaman dahil sa ₱1 trillion po ang usapin ho rito at nawala sa sa kaba ng bayan at naibulsa lang. Mga kababayan. At itong mga aligasyon nito ay siyempre ito po yung pinabubulaanan ni Senator Ping Lacson at ang sabi niya ay ilalaban niya raw ho at handa siya makipag-away kapag issue raw po ng integridad ang pinag-uusapan. So sa atin mga kababayan at siyempre sa integridad, ang bilang isang public servant, bilang isang senador, okay, politiko, halalang bayan, ang magandang magsabi ay yung taong bayan, yung publiko, di po ba na ito ho bang politikong ito ay naniniwala ho ba kayo na may mga integridad pa ho ito, mga kababayan? So mamaya, yun po itatanong natin at ibigyan nyo ng comment dito po at talagang matindi ho yung bangayan. At sa ngayon ay iba ho yung mga ginagawa pag-atake ho mismo sa mga senador eh. Di ba? Biglang lumutang itong NBI Director, Melvin Matibag at iimbestigahan yung sa SEA Games. Tagal na ho nangyari. Ako nagtataka lang ho ko kasi meron hong kaso roon na kung saan ay inimbestigahan ng ombudsman at nabsuelto naman itong si na ngayon DPW Secretary Vince Dizon. Tapos, alam nyo, noong 2021, ang dami hong sasabit ho rito mga kababayan. Kasi meron na hong COA report doon, di ba? Yung Commission on Audit. Wala ho sila nakitang mali. So dapat ho siguro ay lahat po 'yan imbestigahan at babalik ko sa sa dati o sa umpisa. Kasi lahat ho nakalusot na ho ito sa mga tamang proseso, di ba? Yung sa SEA Games. Ako, yun lang naman aking pananaw ron. Ibig sabihin ba, kasabwat ang Commission on Audit at iba pang ahensya ng gobyerno na nagpalabas ng pondo dito po sa SEA Games na ito. So, hindi lang dapat ang punteriya ho rito, yung chairman ng organizing committee na si Senator Alan Peter Cayetano. Lahat ho yan hanggang baba. Di ba? At bakit gano'n? Nakalusot ho at tagal na ho. Ilang taon na? May 5 taon na ho mga kababayan. Tapos ngayon, inuungkat. At ang pagkakaungkat ho mga kababayan ay timing ho dito sa nagpapatuloy na impeachment trial dyan po sa Senado na kung saan ang mga aligasyon ay talagang lahat po ng mga senador na kilalang kaalyado ni VP Sara Duterte ay unti-unting pinatutumba. Di po ba? At sa ngayon ay may yung mga nakakulong na ho ngayon ay itong Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta at itong si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. So 3 ho ang nabawas sa bilang at ngayon may mga nagsasabi na isa po sa punteriya itong si Senator Alan Peter Cayetano na maipakulong di umano at para kasi isa ho siya sa mga maingay ho 'di ba sa impeachment trial at kasi alam niyo naman yung kanyang mga argumento bagamat yung iba naiinis daw ho ganun ho talaga kasi abogado ho at dapat lang ho nabusisiin kasi sa kabilang banda naman sa administrasyon yung mga kaalyado ho ni Pangulong Marcos Jr. Ganun din naman 'di ba nagtatanong at kung ano-ano at kung nangyari gustong magkaroon po ng klarifikasyon sa bawat issue mga kababayan, yun ho. At sana ho ay sa pagpapatuloy ng impeachment trial ay maging maingat din ho. Kasi para nakikita ho na talagang ang ginagawa ho ng mga ilang senador ay para ano yun, yung parang pang-brainwash ho At makikita nyo ho, tapos
yung may gusto silang angulo na i-post tapos pag inisip mo, yung implikasyon no, no epekto, tatamaan si BP Sara. So ano, ibig sabihin ho no, mga kababayan, to talagang kinukuha po yung atensyon ng publiko at para siraan, para kung sakasakali man na talagang hindi po makalusot itong impeachment, kulang po sa boto, sira na yung imahe ni BP Sara. So yun po ang lumilitaw na mga aligasyon ho ngayon, mga kababayan. So, well, tingnan ho natin at kung saan nahantong itong isyong ito, mga kababayan. Pero dapat ay hayaan na ho nila ito si Senator Cayetano. At least maganda ho kasi sa ganyang impeachment trial, magkabilang panig. May sabihin natin, pumapanig sa nasa sakdal o respondent at doon din naman sa prosecution, di po ba? Bahala na sila magtagi sila ng talino, di po ba? So kayo ho, eto ho mga kababayan, ano po masasabi niyo rito sa ating issue na pinag-uusapan? Dahil sa ayun ho, matitindi mga aligasyon. Kayo ho ba naniniwala na talagang na iniisa-isa na ho itong mga senador para patumbahin at pakakuha ng sapat na bilang ito hong kaalyado ng Marcos Jr. administration at para tuluyan ng mapatalsik itong si BP Sara? At yung ating tarong, ano ho ba yung integridad na ito ni Senator Ping Lacson? Ano ho masasabi niyo ho rito? Dahil sa, wag daw kakantiin yung kanyang integridad, kukwestiyonin dahil handa raw po siya makipag-away. Kayo ho, anong masasabi niyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At siyempre, sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, yung aking page, Eli Saludar, at yung aking main account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Eli. Magandang araw po sa ating lahat.